Sumainyang biyaya at kapepang nagmumula sa kalangitan, ang siyang inihandog sa lahat at bawat isa, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ngayon at magpakailanman. Tunay ngang bumabati ang kaitaasan, gayon di na makabatlay ang patuloy na sinusugo sa inyong kalagitnaan sa lahat at bawat isa sa aking mga inibig, na nagpaunlad muli sa lagi na ipanyaya ng dakilang Panginoon sa piging na mahalaga sa ating sasapit ang banal na gawain katulad nito. Tunay ngang kalugod-lugod sa harapan ng dakilang Panginoon ng bawat isa'y masilayan na nagpapatuloy na ginaganap ang kanyang tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Tunay na ito ang panahon na kung saan ay binabalik sa alaala ng bawat isa ang kahalagahan ng araw ng kanyang kadakilaan. Ito ang tinatawag na araw ng Sabat na dapat ipangili ng lahat at bawat isa. Ito rin ang panahon na kung saan natutupad ang banggit ng dakilang Panginoon na kung saan kanyang winikang ibigay ang kay Sisara at ibigay ang sa Diyos. Ang Sisar na binabanggit ay walang iba kundi ang inyong sarili, na kung saan ay hinanap nga ng bawat isa ang kanyang pangangailangan ayon sa laman sa loob ng 6 na araw. At ang isang araw na natatangi ay walang iba kundi ang araw ng dakilang Panginoon na kung saan kanyang ipinakilala sa lahat at bawat isa buhat pa ng dakong na ito'y araw ng kapahingahan ng dakilang Panginoon sa kanyang kapanahonan, gayon din ang kapahingahan ng bawat isa sa patuloy ninyong pakikibak at pakikisalamuha sa daigdig ng mga hugis. Kaya nga't ito ang panahon na kung saan ay lagi nang ibinabalik sa alaala ng bawat isa ang kahalagahan ng turo ng mga banal na espiritong patuloy na sinusugo sa inyong kalagitnaan, na huwag nawang masayang ang panahon na nagdudumalik sa kanyang kalagayan, sapagkat ang panahon ay hindi nagbibiro. Ang panahon ay mapangali. Ang araw ay masasama sa kanyang kalagayan. At ito hindi lihim sa kaalaman, paningin at pandaman ng bawat isa sa aking mga iniibig, na inyong kapaligiran ay nababalot ng kapanganiban lagi na sa lahat ng oras. Subalit tunay nga na nararapat lamang na magpuri ang bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoon, sapagkat narito ang bawat isa na naging ligtas sa maraming panganib at magpasalamat sa maraming bagay na kapakinabangan ng kabiyayaan ng dakilang Panginoon na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Salamat sa bawat isa sa aking mga inibig, sapagkat kayo nagpapatuloy na nagpapaunlak sa panyaya lagi ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito rin ang katuparan kanyang binanggit, na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi mabubuhay ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salita na nagbumula sa bibig ng dakilang Diyos. At ito ang salita na inihahain at pinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa ating sasapit ang banal na araw na katulad ito. Kaya nga, huwag nawang manghinayang ang bawat isa na magpatuloy na umalang makipag-aral sa kabatlayaan upang makapag-impok ang bawat isa ng tunay na karunungan makalangit. Ang mga karunungan na karapat-dapat lamang sa kapanahonan ito ay mabigyang buhay ng bawat isa, sapagkat aanhin nga magagandang turo at aral na inyong narinig at patuloy na maririnig, kung hindi naman ninyo may sa buhay, may sa katupar at may handog sa inyong kapwa, sa inyong mga mahal sa buhay at sa inyong kapaligiran. At kung paano ninyo ginagampanan ang mga tungkulin na kakang sa inyong mga balikat. Kayong tinatawag na sulo ng sanlibutan, ilaw ng sanglibutan, paano nga kaya ninyo ito nihahandog, mga iniibig sa inyong kapwa at sa inyong kapaligiran. Ito ang karapat-dapat ninyong pakasuriin lagi na. At laging ibalik sa inyong mga alaala
ang mga turo ng kabatlayan, upang makita ang tunay na katagumpayan ng bawat isa, upang kayo matawag na tunay na mananampalataya sa kanyang dakilang pangalan. Kung kayo na ngayon tunay na nakakasunod sa pinag-uutos ng dakilang Diyos, sapagkat ito'y karapat-dapat na maalaman at matutunan ng bawat isa, na hindi lamang nakikinig sa ting-aaraw na katulad nito, at paglabas ng inyong mga lunduyan ay inyo nang nakakalimutan ang mga pag-aaral na inyo nang narinig. Huwag nawang mangyari mga inibig, sapagkat itong katuparan ng kanyang binabanggit na magbibigay buhay sa inyong mga kaluluwa, magbibigay lakas sa inyong mga sarili habang kayo ay naglalakbay sa kapatagan ng lupang ito. Kaya nga't maging makatotohanan nawa ang pagsamba ng bawat isa tulad ng kanyang winika sa balumbon ng mga aklat, na hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga't hanapin ng bawat isa ang tunay na makatotohanan sa inyong mga loob na pagkatao, kung matatawag na nga ninyo sa inyong sarili na kayo na ngayon napabilang na sa matatawag na mapapalad ng mga tinawag na manggagawa ng dakilang Panginoon sa kanyang ubasan. Mahalaga ang panahon, mga iniibig. Kaya nga't habang nananalitay panlakas na yan sa inyong mga katawan, laman sa kabuuan ng mga pagkatao, anong banggit ng unang batlaya, hangarin ninyo magtanim at maghasik na mabubuting binhi sa bukirin ng dakilang Diyos na sa inyo pinagkatiwala, upang matupad sa bawat isang kanyang winika na magtanim ng marami ay mag-aani rin ng sagana. Subalit na magtanim ng kakaunti ay kakaunti rin ang kanyang magiging pakinabang pagdating ng anihan. Kaya nga, ito'y patuloy ninyong pag-aralan sa inyong mga sarili, mga inibig. Huwag ninyong sabihin sa inyong mga sarili na ito'y inyo nang narinig buhat panunda kung una, tunay ninyo nang narinig at paulit-ulit na binabalik sa inyong mga alala. Kung subalit ang katanungan, ito na nga kaya inyo nang nagagawa. Inyo na nga kaya nagagampanan sa araw-araw ninyong pamumuhay sa kapatagan ng lupang ito. Mga iniibig, nasa inyo ang malawak na pagkakataon habang nasa inyo pa ang mga lakas na yan, upang patuloy ninyong pag-aralan ang kahalagahan ng mga salita ng dakilang Panginoon. Huwag ninyong hangarin ng panganahon na yan mawalan pa ng kabuluhan, sapagkat walang sino man nakakaalam kung hanggang kailan tatawagan muli ang bawat isa upang magbalik na sa bawat tunay niyang bayan na kanyang pinanggalingan, sapagkat kayo ay hindi taga-sanglibutan ito. Alalahanin ng bawat isa na mayroong panahon na muli ay magbabalik sa bawat isa ang dakilang Panginoon, tulad ng kanyang winika, ang pagbabalik ng dakilang Panginoon tulad sa isang magnanakaw sa gabi, at walang sino man nakakaalam kung anong oras siya darating. Ito ang inyong paghandaan, mga iniibig. Ngayon ang panahon na kung saan inyo nang naunawaan kung gaano kahalaga ang mga turo ng mga banal na Espiritu, na katuparan ng kanyang ipinangako na isusugo sa inyong kalagitnaan. Ang iba yung mga aliw sa makatid bagay ang Espiritu ng katotohanan na patuloy na umaaliw sa bawat isa, sapagkat ang tao ay punong-puno ng pagdaramdam, punong-puno ng kasakitan, tinatawag na nabibigitan sa mga pagsubok sa buhay. Huwag nawang mangyari, sapagkat yan ay sukatan ng aking mga inibig kung hanggang saan ang tibay at pananalig ng inyong pananampalataya sa kanyang dakilang pangalan. Matutunan ng bawat isang pasalamatan ng lahat ng bagay, lumuha. Lumuha man ang katawang laman na yan. Magalak man ang katawang laman niya. Huwag ninyong kaligtaan na magpasalamat lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat ang lahat ng yan ay makabuluhan sa kabuhayan ng bawat isa. Magpasalamatan lagi ang aking mga inibig kung ngayon nga napagtatagumpayan ng maraming pagsubok sa buhay. Magpatuloy kayo na mayroong kasiglahan, makaganap ng inyong matungkulin
magandog na inyong pagpupuri sa kanyang dakilang pangalan sa tuwing sasapit ang araw na katulad nito. Laging magpasalamat ang bawat isa sapagkat ang buhay na pinagkaloob ng dakilang Panginoon ng napakahalagang kayamanan na pinagkatiwala at pinagkaloob sa bawat isa. Mag-ingatan ng bawat isa ang kanyang sarili sa gitna ng sanglibutan at pag-ingatan ninyo mga turo ng kabatlayan sapagkat ito ang tunay na buhay na pinagkakaloob sa bawat isa. Mag-impok ng tunay na kayamanan sapagkat darating ang takdang kapanahunan na muling magbabalik kayo sa inyong pinanggalingan. Huwag nawang mangyari na kung saan isinug ang bawat isa na walang anumang dala-dalahan. At sa araw na yun, muli kayo magbabalik na wala kayong dala-dala. Huwag nawang mangyari sapagkat doon darating ang katuparan ng kanyang linika na pagluha na makaluluwa sa pagsisisi. Huwag nawang mayari, kundi bagkos kayo magpatuloy na mahalaga lagi. Itapon niyo sarili sa lungguyan na kung saan doon kayo tinawag, kung nasaan naroon ang kanyang paghahari at ang lahat ng kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na hinangad ng tao ay magiging karagdagan sa kanya. Ito lamang aking bahagi, muli, ang kapayapaan ay aking iniiwan at ang pag-ibig ng dakilang Diyos ang sinawan lagi maghari sa bawat isa. Mula ngayon at magpakailanpaman paalam ang inyong kapatid sa Espiritu at sa isang pag-aaral. Apostol Lucas.